Yung Bagong Pilipinas, may team song. Yan ang mga nagagawa nila. Alam mo, nagulat ako nung isang araw ata, 2 days ago ata o kahapon. Footbridge. Nag-inauguration. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parati? Eh sila lang yung may activity na laban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno dahil bayad silang lahat! Ngayon ho talaga mga kababayan, naniniwala na ho tayo dun sa kasabihang money is the root of all evil. Hindi naman ho dati ganyan si Ping Lacson. Sa tingin natin talagang linamon ho siya ng kaperahan kaya nagkaganyan yung mama na yan. Dito sa video na to, sagutin ho natin itong banat nitong si Ping Lacson kaugnay dyan sa pagsasalaysay ng X-18 Marine na yan na kung saan kanila lamang hong sinugundahan yung sinabi nitong si Zaldico at nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Wala ho silang bagong sinabi. Di ba pinaniwalaan naman itong si Ping Lacson, itong si Master Sergeant Orly Gutesa nung nagpunta siya dyan sa Senado. Pagkatapos nung tinago siya nitong si congressman, pilit naman hong hinahanap nitong si Ping Lacson. By the way, ano na nga palang nangyari doon sa subpina para dito kay Master Sergeant Orly Gutesa? Ano, wala na ho ba talaga kayong balak magpatawag ng hearing? Sa gayon, hindi nyo ma-cite in contempt yung mga individual na sinubpina nyo nung nagdaang hearing? Simple lang naman yan, Senator Ping. Magpatawag kayo ng hearing, doon natin himayin. Ngayon, kung nagsisinungaling, kasuhan nyo ng perjury. Wag na, sige, medyo matagal yun. Ikulong nyo na kagad sila dyan sa Senado. Wag nyo silang pakainin kung talagang nagsisinungaling itong mga ex-marines na to. At dito rin sa video na to, naku, yari itong si Ping Lacson, dito kay Yeah Buddy, dito kay Attorney Harold Resme. Yeah Buddy! Yari ka dito, Ping. At continuation ho tayo noong pag-guest nitong si Senator Mike Defensor diyan sa Vox Populi, programa ng mga banateros diyan sa SMNI Digital. Pero bago wala nang yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ito ang sabi ni Ping Lacson doon sa sa salaysay ng ating mga magigiting na Marines. No? Ano kasi ito para ika nga magmukhang credible itong si Ping Lacson. Ganito lang ho kasimple yan. Lahat liniliteral ho niya Yung tipong 18 Marine kayo. Nag-deliver kayo ng 800 million. Kung 18 lang kayo, aabutin kayo ng ilang taon dyan. Baka pa hanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa kayo tapos. Anong sabi nila? Marami silang kasama. 100 mahigit ang kasama nitong 18 Marine na to. Ito lang yung mga malalakas ang loob. Kumbaga, ito nakapagbilin na sa kanilang mga pamilya. Na kung sakaling meron mangyari sa amin, dahil ito sa pagmamahal namin sa bayan. Dahil ito sa aming mga nalalaman. 18 lang yung nagsalita. Pero mahigit 100 daw ho yung mga tauhan nitong si Zaldico. Tapos, unang atake nitong si Ping dyan sa paglabas nila na yan. Paano yun? Di ba? 800 billion, wala nang naitayong mga proyekto kasi kung kukumputin natin lahat ng naging pondo ng DPWH na nung 23, 24, 25 di wala nang naipatayo. Magkano 1 trillion 800 billion magkano pang natira sa mga project, di ba? Di wala nang naitayo noong nasagot yon noong mga 18 Marine. Hindi naman baka hindi naman galing lahat yan sa diyan sa DPWH, baka galing sa DOH, DepEd, galing kung saan-saan. Pero yung bulto galing sa DPWH. Pero marami ding nanggaling sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nahimik siya. Ngayon naman, inaatake na naman itong si Gunggong yung paano diniliver. Tapos na ho siya doon sa amount Nawasa ko yung argumento niya doon kaya di niya na binalikan Ngayon, inaatake na naman itong si Ping Lacson Boytago yung paraan ng pagdi-deliver. Ang sabi ko nitong si Ping Lacson, ako nagdududa ako, brad Gusto ko nang itanong yung tanong ng sambayan ng Pilipino sa mundo ng social media. Tanong lang naman, nakatanggap ka rin ba ng maleta kaya takot na takot ka dito sa 18 Marine na to? Di ba? Yun lang naman yun. Nakatanggap ka rin ba? Di ko sinasabi nakatanggap ka. Tinatanong kita kasi takot na takot ka Di ba? Pwede mong ihain yung mga yan. Pwedeng sabihin ni Soto, ba't pati ako pinidamay-damay ng mga walang yung marisa yan? Wala naman akong kinalaman dyan sa mga mali-maleta na yan, di ba? Patawag mo nga yan, Ping. Hiyain natin dyan.
Wala naman akong tinanggap at ako pinadamay-damay ng mga yan. Ganon. O anong ginawa nitong si Soto? Imbis na siya mismo ang manguna na, aba, ano yan, forgery yan, pagsisinungaling yan, libel yan, kakasuhan ko kayo. Hindi ho nila pinapatulan, hindi ho nila pinapatawag. Bakit? Dahil maghahalo ang balat sa tinalupan kung sakali. Hinasabi natin dito, yaang mga bagay na yan, hindi mapipigilan. Sa ayaw at sa gusto nyo, mabubuklat yan. Sa ayaw at sa gusto nyo, Senator Ping, kung nakatanggap man kayo, matutusta din kayo dyan. Kung sakali man, hindi ko sinasabing nakatanggap kayo kasi ang ngayon, kahit ayaw kong ang mga kababayan natin sa social media, sinasabi nila, ang dating para daw kayo nakatanggap Kasi ayaw nyo mag-imbestiga O bakit natigil na yung hearing dyan? Wala, asan yung partial committee report? Papirmahan mo na, pabasa mo na sa sambayan ng Pilipino. Excited din naman ako dyan. Anak ng toko, ano nangyari? Issue ng Middle East ngayon ang pinapainit. Mga OFW pinangtatapal dito sa hindi matatapos yung korupsyon na yan. Baka Ping Lacson, ito makakabit sa pangalan mo. Kahit nagurgur ka na, kahit nakaplakda ka na, nakahiga ka na, tuwid na yung paa mo, matigas ka na. Ikaw ang senador na hindi nag-imbestiga doon sa pinaka-aabangang investigasyon ng ating mga kababayan. Mangyari na yan sa'yo, di ba? Matanda ka na, ugud-ugud ka ng ganito. Ugud-ugud ka na. Ang maaalala namin pagka binanggit yung apelidong Lacson, yang si Lacson, anak, yaan yung senador na pinilit na i-divert o ilihis ang usapan papunta doon sa mga totoong mastermind. Yan si Lacson. Kaya pag may nakita kayong Lacson na tumakbo, hindi yan mapagkakatiwalaan. Kung sino man ang naging kaalyansa niyan, alyansa ng mga mambubudol to, alyansa ng mga magnanakaw. Yes, si Ping, nung nagdaang election, alyansa yan ng mga magnanakaw. Kasama yan ang alyansa ng magnanakaw. Ano sabi niya? Lacson to ex-Marines, don't talk numbers if you can't compute the truth. Ito naman sasagot ko sa iyo, Lacson. PH update to Lacson. Don't talk numbers if you can't investigate. Yun! Di ba? Huwag paandaran ng ganyan yung mga ex-Marines. Huwag mo kami paandaran ng compute. Ano na ito ko? Compute. Huwag mo kami paandaran sa compute. Kung di ka rin lang naman mag-iimbestiga, manahimik kang hinayupa ka. Dito na ho tayo kay Harold Resby. Harold Resby siya. Game. Yeah, buddy! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, folks, sa pag-imbita sa akin dito sa gathering na ito. Galing pa ako ng Isabela, nagbiyahe ako ng 12 hours to come here. Yeah, buddy! Yeah, buddy! Ang haba, nakakapagod. Pero syempre, hindi natin iiwan yung ating mga kakampi dito sa 18 Marines. Yan. Dahil love ko sila Yan. Kasi kapareho ko yung mga yan. Kinakasuhan kami. Yan. At naglalahad kami ng katotohanan. At nandito po ako ngayon sa harap ninyo para i-manifest ang aking support para sa kanila at sabihin ko sa harap ninyo na naniniwala ako sa kanilang sinasabi. Ako po si Attorney Harold Respicio. Isa po akong Vice Mayor sa probinsya ng Isabela sa bayan ng Reyna Mercedes. Isa po akong Ilocano at isa po akong elective official. Pero higit sa lahat, isa po akong Pilipino. Hindi po totoo yung sinasabi nila na lahat na sa ating gobyerno ay tumatahimik na lamang at hindi lumalaban. Totoo po, ng impluensya po ng administrasyon na ito ay pervasive at halos lahat ng tao sa ating gobyerno ay kinurap nila. Pati sa aming bayan, kinurap nila. Sila po ay napakalaking scam. Bago po pumasok sa gobyerno, first time ko po maging public servant, maging public official this time, ngayong 2025. Before that, nasa private practice ako at nasa private industries lang ako. Pero pagpasok ko dito sa gobyerno, nakita ko po ang laking scam. Bilang abogado, nakita ko yung mga pinakamalaking scam. Pero ang pinakamalaking scam sa buong Pilipinas ay ang ating gobyerno. Yeah. Barato mo At pali. lahat sila ay sama-sama. At iisa ang ulo.
At ang biktima ay ang buong taong bayan. Tayo ang nagbabayad ng buwis. Binibigay natin ang lahat ng pera sa kanila para lamang sila ay maghati-hati at magpakasarap. At ma-ensure nila na habang buhay na sila ay nasa kapangyarihan. Yan po ay totoo. Gobyernong Inuuna scammer, nila no? yan sa panahon ng eleksyon. Banatan mo, Atty. Harold, mga lang yun. Nag-participate po ako sa eleksyon. Yeah, buddy! At yung expertise ko sa pag-audit ng information technology at pag-aabogado, in-apply ko Yeah, doon. buddy! Nakita ko. Doon unang binibili ang ating kalayaan. Yan. At ngayon, pinapatotohanan ng mga 18 Marines. Si Saldico, Yeah, buddy! inutusan sila na magbayad kay Chairman George Garcia Yan. ng Banatan 4 mo, na buddy. maleta Yan. ng milyong-milyong salapi. Kung imumultiply mo lahat yun, daan-daang milyon po iyon para kay Chairman George Garcia. Magkano po yun? Ano po ang kapalit nun? Hindi ba't para bilhin yung outcome ng ating eleksyon? Yeah, buddy! Ang eleksyon na lamang ang tanging mekanismo para ang bawat mamamayang Pilipino ay ma-exercise nila yung kanilang direct power sa bansang Pilipinas. Yung. Kapag tinanggal pa natin ang democratic process na ito na mag-elect directly ng mga taong mamumuno sa atin, masasabi pa ba natin na totoo tayong malaya? Hindi po tayo totoong malaya. At lalong hindi po tayo totoong malaya kung pati yung mga institusyon na dapat nagbabantay sa ating gobyerno ay binibili na rin nila. Ang mekanismo sa ating konstitusyon para bantayan ng ating gobyerno ay yung mga investigasyon doon sa Senate at doon sa House of Representatives. Doon sa mga hearing ng mga komite. Pero nabigyan ba sila ng mga envelope? Nako. Nabigyan po. Kapag yung magbabantay sa ating gobyerno ay nababayaran natin, matasabi ba natin sa ating sarili na totoo tayong malaya? Hindi po. Ganon din po sa ating judiciary. Marami ang sinasabi na sa kanila ay nababayaran. Mayroong dating leader ng judiciary na pumasok sa executive. Pero sila ka-textmate ni BBM. Nako. At nag-uusap sila paano magnakaw ng pera ng taong bayan. Kung lahat ng ating independent institutions na ito ay magkakasama na, kasama na sila sa scam, totoo pa bang malaya tayo? Hindi po tayo malaya, mga kapatid. Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time? Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico, di ba sinasabi nila na, "Uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang Yeah. dami-dami, 18 Marines." Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak na 18 Marines? Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nagde-deliver in behalf of Zaldico, laban! Papunta yung pera dito kay Romualdez at mga congressman, senador, Comelec, kila Trillanes. Ngayon, ayaw nyo na silang paniwalaan? Ano ba talaga, mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe. Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan. Kasi Scammer, kayo eh. yung tinuturo na tumanggap. Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Dahil sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko.
yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban. Kasi yung mga makakaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pala ng pera, mga walang iya! Kaya pala tahimik tong mga to eh. Noong unang naglalabas ako ng mga issue sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko eh. Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parate. Para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Yan. Wasakin mo, Brad. Pero Wasakin mo. na-observan ko parang, Warakin bakit mo, yung warakin kabilang mo. side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parate? Eh sila lang yung may activity eh, nalaban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno dahil bayad silang lahat! Yan. Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng mga kasamaan, hindi ba? At ganun din actually kapag refuse natin na mamuno, deserve natin na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap, at magnanakaw sa ating bansa. Yan. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, Yan. na mag-participate at i-take up natin yung Salansalin mo. responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sara eh, nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. At parang magkakaroon ng rally sa March 11, nandun kaya siya? Kasi sa lahat ng pagkakataon, sumasama po ako. Basta lumalaban tayo sa katiwalaan, basta may pagkakataon na maisiwalat natin ang katotohanan at marali natin ang taong bayan para lumaban sa pang-aapi ng gobyerno at sa kanilang pang-aabuso at paglaban para sa ating ultimate na kalayaan, ako ay magpa-participate. Kaya next week, parang may pinaplanong rally, baka nandun ulit ako. Alright? Hindi ako mag-a-absent. Kasi yung mga nag-a-absent, baka yun yung mga nababayaran eh. Yan. Alright? Mali. Maganda sana kung nandun si Sara sa rally, kung may rally no? Dahil mga kababayan, pagkakataon na natin ito. Kailangan maging isa ang ating boses. Maging malakas para tapusin ang pagnanakaw dito sa ating bansa. Tapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At Tamalakabahan natin itong si Attorney Harold Respicio. Yeah, buddy! Punta na ho tayo dito kay continuation ho tayo dun sa balagbagan kagabi dyan sa Vox Populi kay Senator Mike Defensor. Game! Times a week, bilyunan yung delivery. Nagkaroon na ng kalyo eh. Nasanay sila, hindi nahuhuli. So ulit-ulitin. Pero kung kanina nabanggit nyo na may mga lalabas pa. At Hindi, si Atty. Matipag daw ang nagsabi. hindi, na mga... Lalabas pa. Oo. Kaya ako Eh, nagpapasalamat nga sa kanya na siya na nag-announce. Pero pwede nyo, bukas ang programa namin ha. Bago sila lumabas, dito muna nyo padaanin. Naku, baka madamay din kayo sa Sabrina. Ikaw lang di mag-interview, di ba? Di siya lang naman mag-interview eh. Kasi kung sino yung nauuna daw eh. Yun ang... Pero kung ito pa, isa pang katanungan, anong tingin nyo na pinagkaiba sa witness nila, katulad niya, may witness si Ping Lacson, yung dalawang babae. May Madriaga. katulad ni Bernardo. Tapos ano pong pinagkaiba ng mga witness na hawak nila at tong 18 Marine, Saldico at Gutesa. Kasi ang nangyayari, etong tatlo, Saldico, Gutesa, 18 Marine, kilala natin eh. Pati pangalan, muka. Samantalang dito, yung dalawang babae, hindi naman natin kilala.
at si Bernardo, alam natin kilala, pero yun ang mas pinapaniwalaan ng iba kaysa sa tatlo. Okay, yung dalawa kasing babae, hindi ko maintindihan ba't sila, kung anong witness, no? Kung anong winitnessan nila. Hindi ko talaga maintindihan yon. Pero ang nakakalungkot, biruin mo, isang example lang to. Si Henry Alcantara, ang sabi niya, total budget na pumasok sa Bulacan is 60 billion. More or less, 60 billion. Ang sabi niyang nakukuha niya ay 8%. 8%. Ang isinuli niyang pera is 181 million pesos. Oh. Pag kinumpute mo yung 8% ng 60 billion, nasa 4.8 billion. Anong ginawa kay Henry Alcantara? Nandun na siya sa Witness Protection Program. Hindi na siya pwedeng kasuhan. So, ang kanyang nakuhang pera, 4.8 billion, nagsoli siya ng 181 million, wala na siyang criminal liability. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Yung marino na nagsalita na bilyon-bilyon ang diniliver nilang pera, ngayon kinasuhan. Merong dalawang kaso kami. May kaso kami, yung unlawful utterances, yung isa parang ganon, tapos yung isa pa. Kinasuhan. Ang mga sundalong to, walang kinita. Hindi DPWH, official, contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman o senador. Okay. Si Bryce, ganon din. Ang daming pera. Oh. Ang isinuling pera ni Yusek Bernardo sa aking pagkakaalam, 100 million. Oh. Ang computation nga nila sa perang nakuha ni Yusek Bernardo, kung mga 30 billion, meron. 30 billion. Sila pa yung safe, no? Wala nang kaso kasi witness protection program na sila. Pero kung may tanong ako, di ba, sila ngayon, sila. Kasi kung magmamakasuhan, Hindi. ay, wala na si Marcos. Wala na. Wala na si Marcos. Wala na. Wala ka lang kasi ng kaso. Wala na. Ang kapal ng Witness, mukha. ano na sila? State witness na sila. Ang kapal ng mukha, ano? Oh. Ano? Ang galit tayo. Pero ako may alam ako tungkol dun sa witness ni Lacson, yung dalawang nakatakip. Ano yun, nagpe-pedicure tsaka na mag-manicure kay Lacson. Eh habang nagpe-pedicure si Lacson, nagkwento ito, ay pwede ka, witness. Biro lang Lacson ha, Pedicure pala. biro lang natin yon. Pero ako, ito nakikita ko lang, madagdag ko lang ko. Yung difference ng mga witnesses, yung tinatawag ko silang 18K eh. Oo. Itong 18K, ang difference nila, handang humarap sa media. Yes. Yung itong mga nakatago eh. Itong Yung witness, dalawa. Yung mariconista ni Ping, tsaka itong sila Madriaga, Hindi, sila pero Bernardo. i-review ninyo yung investigasyon dyan sa, nakikita ko yung dalawa eh, i-review ninyo. Nung nagsalita dyan si Marcoleta, sabi niya yan din yung sinabing address ni Saldico na nagdi-deliver siya ng pera kay Presidente. Hininto. Sinabi ni Saldico, nag-deliver ako dyan sa address na yan. 800 million at saka 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Oh. Nung tinanong yan, huminto. Napanood ko yun eh. Oh, Hindi yun. lang huminto. Si Ping ang sumasagot. Hindi siya tinatanong ni Senator Marcoleta. Si Senator Ping ang sagot na sa... Oo nga. Oo, ano rin tong... Siya naging witness. Ito si Pinky. Yes, yarn. De, pero in fairness naman dyan sa dalawa, hindi naman din sila, kumbaga, involved sa corruption. Ito na lang example, yung kay Senator Bong Revilla. Si Yusek Bernardo nagturo, state witness. Ang corroborating, si Bryce at saka si Alcantara. Tatlo, state witness. Siya nakakulong. Oh, yung isang kaso na yun, siya ang kulong. So bakit ganun lang yan? Baliktad kung sa ano. Kung may nakakatawa di ba, sa Senate ng Manila, nalalahimik sa amin, nakasamin yun eh. Nakakapiliti ako eh. Nakasungkay ako sa kanya. Naghihimas na ng manok eh. Inuro ni Alcantara. Sa kanyang mananaro ko, sa alim na yan. Wala kayong puso eh, no? So yung apat na kumuha ng pera nga,
Apat, di ba? Sabi nila, nagati, ito, may kita. O, diniliver daw kay lahat to, walang kaso. Si Senator nakakulong. Yun nga, inaglimas lang siya ng manok eh. Kung ano Di yun, ba? Tinuro. yung huling statement ni Remulla, ni Ombudsman, parang sinasabi niya doon na ang nasa likod daw nito ay mga retired generals na, kita nyo na, may lumalabas na ngang isa. Actually, parang si Esperon ata yung tinutukoy. Hindi ko sure kung yun ang tinutukoy niya, pero nandun kasi si Esperon eh. So, parang ang tinutukoy ni Ombudsman, etong grupo ito ng mga retired generals. Anong masasabi niyo dito? Well, unang-una, itong mga sundalo kasi, retired Marines, retired Army, di ba? So, naintindihan ko, kasi nung kay Sergeant Gutesa, nakita ko rin yung reaction ng maraming mga sundalo eh. Both retired and active. Pero para sabihin na yung retired generals behind sa mga taong to, maring behind in terms na tama yan, magsalita kayo. No? Sabihin nyo yung katotohanan. Pero walang agenda yung mga tao eh. Parang, kunyari, Secretary Esperon, former Secretary Esperon, dahil Duterte siya? Dahil kaya niya ginagawa to? Walang connection eh. Hindi, nagsasalita yung mga tao, hindi dahil meron silang paniniwalang politikal. Nagsasalita yung mga tao dahil alam nila ito yung tama para sa bansa. Diba? Ito yung nakikita nila. Matagal din silang nagdebate tungkol dyan, sa aking pagkakalam. Kasi nga parang, nung lumabas si Gutesa, may tinawagan siya. Dalawa eh. May tinawagan siya. So, hindi ko na alam kung ano nangyari. Later on, nakita ko. Nitong huli. Sabi nila, sir, ako yung tinawagan. Ay, ikaw ba yun? Sabi ko nung kaharap ko. Sir, sabi nung isa, sir, ako naman yung isa. Ang tagal na pinag-usapan talaga nila. Napakahirap na desisyon para umabot sila. Ang naging ending, ang sabi nila, tayo nga mamamatay para sa bayan eh. Itong nangyayari ngayon, ito yung kinamamatay ng ating bansa. Ito yung kinamamatay ng ating mamayan. So, dapat tayong lumabas para dito. Pero can you read? Palakpakan natin yung mga magigiting nating mandirigma. Saludo. Maraming salamat sa inyo mga sir. Honestly say na hindi ang ending ninyo ay destabilization. Kasi yan ang bintang ng iba, lalo na ng mga nasa administrasyon. Lumabas lang sila kasi they want to destabilize the country, they want to replace the president with VP Sara Duterte. Yan ang mga akusasyon eh. In your own honest opinion, sa pagkakausap sa mga Marines na ito, yan ba sa tingin mo o malabo yan? Anong inyong opinion dito? Alam mo, Banat, ang destabilization na nangyayari ngayon, ang gobyerno mismo ang gumagawa. Kung hindi niya ginawa ang kalokohan ng budget, nakita ng tao ang magandang proyekto at programa, hindi magkakagulo. Kung yung PhilHealth funds hindi nila kinuha para ilagay sa flood control, pinalakas nila ang programa ng PhilHealth, hindi magkakaroon ng destabilization. Kung sinabi ni BBM nung nagsalita siya, gusto kong palakasin ang agrikultura, ginawa nila ang totoong irigasyon para tulungan ang magsasaka. Kahit na anong sigaw mo, sasabihin ng magsasaka, wala kaming pakialam. Yung ginawa at tulong ng gobyerno sa amin, nakikita namin. Kahit anong sigaw mo, pag nakita lang pagpunta lang ospital, gumanda ang serbisyo, umayos ang pamamalakad para sa kalusugan, wala kang magagawa. Pag nakita lang yung eskwelahan, uy, may bago na naman building, paganda ng paganda, wala kang magagawa eh. Ang nangyari dito sa atin, nung magsalita ang Pangulo, sabi niya yung flood control program, biglang sumabog. Maraming binahang lugar. Nadiskubre, puro kalokohan. Nung tinignan yung budget, nakita ang dami palang ginawang kalokohan. Ang gobyerno, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanya. Kaya itong mga sundalo, nagsasalita lang doon sa sinabi nilang korupsyon. Kaya nadudugtog ng lahat ng mamamayan. Hindi naman natin kayang impluwensyahan yung mga tao na, ito nangyari ganito. Hindi eh. Bakit ang presidente ngayon maabot nata sa negative 50? Ibig mo sabihin, sa 100 milyon, nakausap natin yung mga taong yan? Hindi natin kaya kausapin yung mga taong yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng pagkilos ng destabilisasyon.
ang Pangulo mismo, ang gobyerno niya mismo, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanyang sarili. Negative ang Pangulo. Tingin ko Negative. positive eh. Kung meron namang sila nagawa, meron nagawa ang Pangulo. Yung lagyan ng team song yung mga, yung Benting Bigas, may team song. Yung Bagong Pilipinas, may team song. Yan ang mga nagagawa nila. Alam mo, nagulat ako nung isang araw ata, 2 days ago ata o kahapon, footbridge. Nag-inauguration. Alam mo, sabi ko, Full force pa sila dun ah. oo nga eh, sabi ko, Lakas man trip nitong si Kong Mike. naging chief of Nag-ribbon staff ako, cutting, di ba? ano? Nag-handle ako ng communication ng Pangulo, ng kampanya, Nag-ribbon naging cutting. kabinete. Ngayon ko na nakita yung ganun eh. Na at least man lang yung footbridge, dumugtong kunyari sa isang magandang pamilihan, publikong pamilihan, o dumugtong kunyari sa isang, hindi ko maintindihan kung pero para footbridge lang. Eh kung inagaw kasi nila yung Bukana Bridge na ano sila, na booking. Kaya footbridge na lang. Pumalpak pa dyan, binalita yan eh. Nung umaga, may elevator. Nung hapon, wala na, sira na. Hindi sira na na. umaandar. Ang galing. Ang Expiration pala yun eh. Hindi, kaya tingin ko, yun, balik tayo dun sa katanungan na, ano ba talaga, tayo ba nagdi-destabilize? Eh ako nga kakampi ko, Pangulo eh. Di ba, nung maupo siya, nung maupo si Inday Sara, kakampi ko silang dalawa. Gusto ko ba siyang kaawayan? Ayoko. Gusto ko ba yung nangyayaring korupsyon? Ayoko lalo. Kaya kung aabot sa punto na mamimili sa bansa at yung loyalty mo na personal sa tao, siyempre dapat sa bansa tayo. Correct. Speaker Martin, nung tumakbo yan ang unang speaker, sino kasama niya? Ako. Oh. May mga ino-offer yan sa kung ano, sabi ko, tutulong ako sa'yo. Wala tayong pag-uusapan, tulong ako sa'yo. Pero nung nakita ko naman yung ginawa, nagulat naman ako. Parang na-atim niyong gawin to na lahat ng kabinete kausap nyo, marami kayong kaibigan, former cabinet, marami ko kayong kaibigan na former congressman, o kahit current, yung hindi nakasama sa ganitong usapan. Tanongin ninyo, sasabihin sa inyo, ngayon lang nila yung nakitang ganito. Grabe. Ganyan ang sagot lang lahat eh. Pag nakita-kita kami, sabi, grabe, ngayon lang to na nagkaroon ng ganitong klaseng nakawan, sistematiko, organisado. Ano sa tingin nyo ang talagang mangyayari dito sa lahat na nangyayari na to? Kung mahal ng Pangulo ang bansa natin, at katulad din ng panawagan ko naman sa kanya, mag-resign siya. Yung Bakit? Wala na yung impeachment. Tapos na. Di ba? Hinarang nila. Umabot ka naman sa punto na titingnan mo na rin yung bansa eh. Titingnan mo na rin kung, katulad di ba, iniisip natin dati, ba't ba si Pangulo Marcos hindi niya dinisperse yung nasa EDSA? Bakit ba si ERAP lumabas ng Malacanang? Because it was a higher decision for them as presidents of this country. And it was the nationalistic decision, the patriotic decision for them. Imbes na magkadugo, magkaaway, magkagulo, aalis na lang ako, sige na, pumalit. Ngayon, ang nangyari sa ekonomiya natin, bagsak na bagsak. Ngayon, ang nangyari, nagkakawatak-watak. Wala nang negosyanteng gusto mag-invest. Ang mga tao nawawala ng trabaho, unemployment, gumagrabe. Ang infrastructure, tanongin nyo, nawawala, huminto, nagkakagulo. So, iniiwan ko sa kanya yung desisyon. Kasi yung resignation naman, desisyon niya yun eh. Hindi naman natin pinipilit sa kanya yun eh. Kung mahal niya talaga yung bansa, tingnan niya kung anong pinakamagandang desisyon para iusin yung ating bansa. Hindi na to usapin ng protektahan mo yung sarili mo, yung poder mo, patagalin mo yung sarili mo. Tingnan mo na yung mamamayang Pilipino. Tingnan niya na yung magiging buhay at kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Pero ang tanong sa tingin nyo, merong posibilidad na gawin niya yun? Kasi habang binabasa ko ang mga komento ng mga taong nanonood sa atin, they're really frustrated na ano na ba? So, ano na mangyayari? Ano bang gagawin namin? Sinasabi nyo nga po na mag-resign. Ang sagot din nila malabo. Mukhang malabo yan. Sa tindi ng kakapalan ng mukha ni Marcos, hindi niya gagawin yan. Ano sa tingin ninyong mangyayari pa? Kung ano yung mangyayari pa, di ba, katulad na nabanggit ko may mga binanggit ako mga nangyari nung EDSA 1, EDSA 2. Siguro paliwanag ko yung EDSA 1. No? Yung EDSA 1, ang sabi ng Korte Suprema, yung sovereign will of the people.
Ano naging role ng military? The role of the military was to stand down. After that, they gave power. Yung poder, binigyan nila kagad sa civilian authority. Never na kinonsider yung NACU. Never na kinonsider yung na military takeover. Na ang nangyari is, umatras sila. Nung mangyari yung EDSA 2, kung nare-recall niyo, umakyat si Secretary Orly Mercado, si General Angie Reyes, ang sabi nila, we are withdrawing support. Never nagsabi silang kami na. Hindi military takeover yun. Again, ang interpretasyon ng Korte Suprema, it was the sovereign will of the people. Tao, people power. Kaya nga itong, sabi nga batas natin, is a people power-based constitution. Tingin ko, baka umabot sa ganun. Huwag naman sana. Iwasan na natin yun. Pero, maaari tayong umabot talaga sa ganun. Pero in your personal assessment, how do you think ang opinion at response ng ating mga uniform personnel dito sa revelation na to? Marami akong nakakausap na mga sundalo. Kahit nakasarali eh. Kumakalabit pa sa akin eh, sir. Salamat. Gumagano'n pa. Salamat sa paglabas ninyo. Ganun. Yung, hindi naman sa ano, no? Ayokong to sound political. Sa Cebu eh, naalala nyo, nagharangan. Kinalabit pa nga ako. Sabi, sir, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung pagdoble ng sweldo ng kapulisan. Gumanon, official to. Hindi, buti na lang, dahil naka-live ata ako noon, o basta may recording ako, na itago ko, dahil ayoko rin naman siya mapahamak. Ang maraming tingin ko mga aktibong sundalo, ang may ganitong pananaw. No, hindi yung hindi yung Duterte o anti-Duterte, pero yung nakawan. Kasi hindi naman yan porket sundalo, hindi na Pilipino. Alam din nila. Apektado rin sila doon sa nangyayari. Pero meron kaya silang, pangit man tawag, pero meron kaya silang balls to stand up against this corruption? Sa tingin nyo ngayon? Ang tingin ko, katulad na nangyayari sa EDSA 1 at EDSA 2. At ito'y parang pananaw na hindi opinion, no? Yung factual na nangyari. Lumabas ang tao at nagkaroon ng withdrawal of support. In both cases, lumabas ang tao, yung military hindi gumalaw. Sabi, dispersed, hindi gumalaw. Pag doon naman sa EDSA 2, umakyat, nag-withdraw na kami ng support. Nandun ang tao. So, very, very critical talaga ang paglabas ng taong bayan. Hindi ko, sabi nung iba, hindi kasi hindi lumalabas. Ako hindi naniniwala eh. Tingin ko pagka may isang sinabi, magkita-kita tayo at talagang organisado, lalabas eh. Ang tao para dyan. Kaya lang medyo polarized ngayon. 'Di ba? Kita naman natin na hindi magkasundo ang dilaw, ang mga makakaliwa, at kahit siyempre yung mga supposedly para talaga sa bayan, hindi sila united. Do you think it is possible na magkaroon ng ganun? Alam mo, yung hindi united is among the leaders. Yung leaders. Pero pag tinignan mo yung survey, malinaw. Malinaw eh. 'Di ba? If Inday Sara is hitting 50%, again, not to be political about it, si BBM is hitting negative 50%. Galit ang tao. Galit ang tao. Maybe among the leaders. Kaya nga sinasabi ko kaibigan ko rin na marami sa Dilaw. Pero sinasabi ko, alam mo, aabot ang punto, magkakaroon ng paghusgang kasaysayan. Kasi ang stand nila, out Inday Sara, BBM stay. Yun ang hindi ko maintindihan. Ito yung madaming kalokohan eh. Ito yung malinaw, talagang open na talagang corruption. Amongst their leaders, they have data, they have evidence na nakikita nila yung corruption kay BBM. And yet, hindi sila sumisigaw ng resign BBM. To be fair, sinasabi ko rin to karap ang mga kaliwa. Mas gusto ko yung stand nila. Na, sige, BBM resign, Inday Sara resign. Okay pa yan. Pero at least magkaroon tayo ng kasunduan. Si BBM dapat mag-resign. So, pag lumabas ba tao, lalabas lahat? Palagay ko. Palagay ko. Kasi, saan pa tayo abutin? Ano mangyari? Pero hindi kaya hindi gumagalaw ang dilaw ay dahil sa yung isa sa kanila ay di umano allegedly na-deliveran ng maleta, yung isang leader nila na dating nakulong. Oo, hindi lang naman siya, 'di ba? Marami pa ring iba na na-identify doon. Pero sa akin kasi bilang unfair sa akin na ang tingin mo kay Inday Sara, i-equate mo sa EJK. Huwag muna tayo magdebate ng EJK. Yes. Wala muna ng debate doon. Kung tama o mali yung kung ano ba nangyari doon dahil
tagalin natin yun. Pero para dikit mo ang Duterte, si Inday Sara na EJK, parang mali. Kasi si Inday Sara naging mayor ng 9 na taon. Diba? For 6 years pala. Nakita niyo naman yung performance niya eh. May ganun ba siya? May nakita ba tayong ganun sa kanya? Wala, naman walang ganun eh. sinasabi na may EJK si Inday Sara ng mayor. Kasi kung titignan mo yung track record niya, yan ang tingnan ninyo. Huwag ang Pangulong Duterte na nasa dahig. O ngayon, dahil sinisiraan nyo lang, dahil ayaw nyo maging Duterte ulit ang presidente, parang masyado namang atang taliwas yun. Di ba? Walang prinsipyo yung ganong paninindigan. Tapos dahil kahit na demonyo na yung namumuno, di ba? Tanggapin na lang natin kesa ito dahil kalaban natin sa politika. Mali. Magnakaw ka na lang. Magnakaw na kayo na magnakaw basta hindi makaupo si BP Sara. Pero kung ano pa ang kulang kaya natin? Kasi sinabi nyo, positive si BP Sara, negative si presidente, presidente nyo. Ano pa kulang natin? Kasi parang sabi nyo, lumabas naman ng tao, yun yung ano eh. Dati lumabas din ng tao, hindi naman daw sabi mo, din na hindi naman nakailam ang sundalo, hindi lang sila umarang. Lahat siya nangyayari na ngayon. Yes, Coach. Ano pa ang nangaantay natin? Kasi kailangan ang sinasabi ng mga kasandaluhan, magkaroon ng critical mass. Ano bang ibig sabihin lang ng critical mass? Umaabot sa punto na wala nang galaw yung ating lipunan. Nahinto ang negosyo, nahinto ang ekonomiya, na kailangan may gawing aksyon. Pag may inuto silang aksyon at hindi ginawa, yan na. Yan na yung sinasabi. Bakit naging EDSA ang naging sentro? Kasi ang EDSA ang daluyan ng trapiko dito sa ating sentro. Makati, Ortigas, San Juan, Mandaluyong. Pag hinarang mo yan, wala na makakapasok sa Makati, wala makakapasok sa Mandaluyong, San Juan, Ortigas. Pag nagrally ka sa Makati, hihinto lahat ng ano dyan. Pero kahit na magkaroon ka ng 5 milyon, pagpalagay mo na sa Pangasinan, walang epekto yan. Hindi magkakaroon ng... Kasi pwede lang sabihin, pabayaan mo lang sila mag-rally. But a rally or a gathering, a critical mass, na dito sa Maynila, sa Makati, sa Ortigas, kung saan hihinto ang negosyo, dyan magkakaroon ng desisyon. I-disperse ba namin yan o hindi? At pag hindi gumalaw ang kasundaluhan, hindi gumalaw ang kapulisan, yan na ang magiging problema. Pero ako kung meron akong opinion na sa tingin ko parang kulang pa. May isang sektor pa sa lipunan natin ng kulang kaya hindi gumagalaw. Simbahan. Kasi kung maalala natin, 'di ba, nung EDSA Revolution, simbahan malaking part nung pagtawag ni Cardinal. Kasi na ako noon eh. Buhay na ako nung time na 'yon eh. Nung tumawag si Cardinal Sin ng pumunta sa EDSA, doon talaga nagkaroon ng Ngayon, alam naman natin, ang hindi naman po lahat, yung mga pari natin, kung hindi bayot, corrupt. Totoo naman, di ba? So, sa tingin ko, kailangan may isang simbahan na gumalaw. Ano sa tingin nyo dun? Oo, naniniwala ko doon. Tingin ko, hindi lang simbahan, may sektor ng negosyante, may sektor ng civil society. Pero ang naniniwala ako na dahan-dahan, naaantig na rin. Kasi nung unang rally nung simbahan, di ba, yung Trillion March, nung pangalawa, sabi nila, bawal ang BBM resign. Dapat, pwede yung Inday Sara resign. Nakita ko yung mga huminto eh. Dahil marami dyan, mga taga Quezon City, mga taga distrito ko. Nakita ko may mga t-shirt ng BBM resign eh. Nandun sila. So, alam ko na meron ng mga kaparian, at marami din ako kausap na kaparian, na kumbinsido doon sa mga nangyari. And tama ka, kailangan naman yan. Kailangan may simbahan na makita dyan, magsalita. Kasi, ano ba sabi nung ibang sa simbahan? Ayaw namin, di ba na si BBM? Titisin na namin kaysa si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling ko unfair. Di ba? Dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi, sabi lang kasi ganito daw, nagagalit.
Nako, kung naabot nila si GMA kung paano magalit noon, eh ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api, trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Zero. But alam ko, ang daming gustong tumulong, ayaw nang tanggapin eh. Noon pa. Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan eh. Pero ang daming bintang sa kanya, kung napakaraming bintang sa kanya na eto, katulad nga lang nabawa ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap ng ng tulong mula sa mga malalaking tao o iba-ibang personalidad. So ito ba ay katulad din ng ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Alam mo, yung 125 million, and doon sa programa nakita ko yung kung paano lumabas yung issue eh. Doon ko nalinawan. Pero, yung una nilang nilabas yung 125 million, natatawa na ako. Bakit? Buksan nyo ngayon yung COA report, makikita nyo sa Google, DPWH, 100 billion unliquidated. Yes. DOH, siguro mga 60 billion unliquidated. Tingnan nyo lahat ng department. DSWD, ilang billion? Sino tingin ninyo yung pinaka-honest na kabinete? Assume na natin. O pinakawalang pera na ahensya. Anong tingin ninyo yung ahensya pinakawalang pera? Buksan nyo COA report. Unliquidated. Office of the President, ang laki ng unliquidated na funds. Nabanggit ni Inday ito. Ilan ba? Billion? 4.2 ata. 4.5 Ay, yung billion. Hindi, yan yung confidential niya. Confidential. Oh, okay. Yung explanation kasi dyan, 4.5 billion yung confidential ni BBM. Pag kinompute mo na 365 days, that's 12 million a day. Sarap. Yung kay Inday sabi na 11 million, nagalit sila, di ba? 11 million. Pero kung wala namang na-deliver, itong nabanggit tong 18K na na-deliver kay BP Sara, kahit minsan, Wala. kahit donation, Wala. kahit envelope, Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi from day one, pinlano na nila na yariin si Inday Sara. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang-impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. And again, magkakampi kami ni Inday Sara at ni BBM. Diba? Magkakasama yung kampanya, magkakatulong-tulong. In fact, ang usapan pa nga nun dahil si BBM ang nakapula, and ako yung tumatakbo mayor, ako din ang nakapula. Yung kasama ko naman, si Winnie Castelo, ang naka-green. Parang tinatamden din doon. But ang hindi ko matanggap, nung unang ginigiban na si Inday Sara, at nung lumabas na si Saldico, piruin mo, 125 million, isang delivery lang kay BBM, ubos. Pera kagad eh. Yung kay Inday Sara, budget, 125 million. Ito sa kanila, pera kagad. Magkano bang isang kilong ano? Ang isang kilo daw, sabi pa ito ng mga sundalo, 1 million. Hindi, isang kilong ano? Pulburon. Hindi ko na alam yan. pero kung dapat pala, isa ka sa humingi ng dispensa sa taong bayan. Dati pa. Kinampanya mo, nakahingi ka na. Humingi na akong dispensa. Patawarin na natin siguro. Hindi, pero ito, ikwento ko lang yung kwento ni BP Sara Duterte. Kung talaga siya mukhang pera at mukhang ganin sa kapangyarihan, hindi na sana siya nag-resign as DepEd Secretary. Kasi yun lang ang pumipigil sa kanya for impeachment. Dahil ang pangit nga naman daw, sabi niya, tignan, kung DepEd Secretary ako, tas i-impeach ako nung sarili kong gobyerno. Nasa administrasyon pa siya. Pero sabi niya, mas gusto niyang ma-impeach kesa, o labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya. Pinapapirma sa kanya. Ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan kasi hindi nakikisama. Hindi tumatanggap. O, yun ang matindi Ako doon. naman, sorry, ngayon ko lang kukunin yung pagkakataon. Nagpapasalamat din ako kay VP Inday doon sa pagbati niya sa Marines, yung mga sundalo. Tapos, yun nga, sabi niya, ba't hindi pinapaniwalaan? Kasi, nagpapasalamat din ako dahil, of course, in-expect ko talaga na maraming magsalita in support of the Marines. Pero wala eh. At least si VP Inday, nagsalita rin siya na pagtulong. No? Sabi niya, di ba, pakinggan niyo yan, imbestigahan niyo yung mga sinabi.
Pero in fairness din, sinabi rin ni VP na hindi niya kilala talaga ni isa doon sa mga nagsalita. Kasi ako nga, kilala ko si BPND. Magmula nun, hindi ko pa siya nakikita eh. Hindi ko siya nakakausap. Sasabihin, nag-uusap kami ngayon? Wala. Hindi ko siya nakakausap, hindi ko siya nakikita. At siguro sa sitwasyon ngayon, ako pa iiwas muna sa kanya. Kasi baka pagbintangan pa siya eh. Di ba? Oo. Pero ito pong si Gutierrez. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ng ating reaction video dyan sa napakalupit na interview na yan. Itong si Senator Mike Defensor dito sa Vox Populi. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malaking Pilipinas.